Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Interior Local Government Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Marbil nasa Indonesia na para personal na sunduin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Yusek Cesar Chavez, itinalagang bagong kalihim ng PCO kapalit ni Cheloy Garafil. Bilis ng paggalaw sa presyo ng mga bilihin, bumagal sa 3.3% nitong Agosto. Sa MBC TV correspondents, grade 9 student patay matapos malunod sa ilog habang naliligo kasama ang mga kaibigan sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Green Line, nakuha ang ika-9 na PVL title. Bernadette Pons, tinanghal na MVP of the conference, Finals MVP. Sa showbiz spotted, Christine Hermosa, isinilang na ang kanilang baby number 6. Bawat balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasa Jakarta, Indonesia na sina Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief General Romel Marbil upang subukan na sunduin si Alice Guo. Kasunod dito ng pagkakaaresto sa dating alkalde ng Bamban Tarlac na iligal na tumakas sa bansa. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Personal na nagtungo sa Jakarta, Indonesia, sina Interior Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil para subukang sunduin si Alice Guo. Sa video na inilabas ng tanggapan ng DILG, lumapag sa Sukarno-Hatta International Airport ang mga punong opisyal ng DILG at PNP kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Nauna nang inulat ng DZRH News na nakaalis ng terminal sa NAIA ang dalawa alas 11:20 kagabi. Sakay ng 8-seater plane pero mahiwalay pang team na nagtungo sa Indonesia ang galing naman sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation dito sa Pilipinas. Nauna nang ibinida ng PNP na nahuli ng Indonesian Police ang sinipang Bamban Tarlac Mayor sa tulong ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang perso noong 2017. Nananatili namang tikom ang bibig ng PNP sa kung paano aaregluhin ng pamahalaan ng Pilipinas ang sinasabing palit ulo na hirit ng Indonesian authorities para sa Australian drug kingpin na si Gregor Johan Haas. Nadakip sa Cebu ang drug personality noong Mayo kasunod ng international manhunt salig sa criminal complaint na isinampa ng Indonesia na tangkain ng nasabing banyaga na magpuslip ng 5 kilong illegal na droga sa kanilang bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humirit naman ang gobyerno ng Indonesia sa Philippine government na ibigay sa kanila si Australian drug lord Gregor Johan Haas kapalit naman ni Alice Guo na kanilang naaresto kahapon. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla ang hirit na swapping ng Indonesian government kina Haas at Alice Guo na maaaring magpatagal umano sa proseso ng pagpapabalik sa dating alkalde ng bansa. Si Haas ay naaresto ng Bureau of Immigration sa Cebu noong May 15 at ito ay tinuturing na most wanted trafficker sa Indonesia na magpuslit ito ng higit 5 kilo ng shabu noong December 11, 2023. Kasunod naman ng personal na pagsundo ni Interior Secretary Benhur Abalos at General Francisco Marbil kay Alice Guo sa Indonesia, inaasahan na maiuuwi na ito sa bansa mamayang gabi. Ang mga detalye ihahatid sa atin live mula sa DOJ ni Boy Gonzales. Boy.
Umaasa ang Department of Justice na may babalik na sa bansa ang dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Justice Assistant Secretary at spokesperson Atty. Mico Calabano, na anumang oras ngayong araw ay inaasang darating siguro, lalo na nakikipag-cooperate sa Pilipinas ang gobyerno ng Indonesia. Sinabi ni Calabano na kumikilos na ang lahat ng ahensya o ang buong team ng pamahalaan kagaya ng DILG, Philippine National Police, NBI, DOJ at maging ang Bureau of Immigration doon sa Indonesia. Patungkol naman sa custody, sinabi ni Calabano na daraan sa proseso gaya ng ginawa kay Sheila Go dahil may inaharap siyang mga immigration violation pati na ang mga normal crimes. Yun po yung mga naririnig nating indications from the Indonesian government that they have been cooperative and they will be cooperative throughout this whole process. Well, we have a whole team there, no? Kaya natin tinatawag itong whole of government approach dahil nagsama-sama po ang DILG, PNP, NBI, DOJ, pati yung Bureau of Immigration doon sa Indonesia. So, it's a whole team. So, yung custody po ay dadaan sa proseso kagaya nung kala Casiong, pati sila po, dahil may pinaharap siyang mga immigration violations, pati mga normal crimes. Ang klaro po dito, Piniliwanag din ni Calabano na malinaw ang nagawang krimen ni Go. Ito ay ang disobedience to summons o hindi pagtalima sa mga kautusan na tinitignan ngayon ng DOJ. Kaugnay naman sa Prisoner Swapad, nilino ni Calabano na wala pang natatanggap na request ang pamahalaan mula sa Indonesian government. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, pahabol na tanong lang, nakarating na rin ba sa DOJ yung ulat sa Senado kanina na alas 6 mamayang gabi darating si Alice Guo? Ang kinumpirma lang ni Yusik at ang tagapagsalita ng DOJ na si Atty. Mico Calabano, ngayong araw wala siyang binigay na eksaktong oras kung anong oras darating itong si dismiss Mayor Alice Go. Maraming salamat. Live mula sa Department of Justice, Boy Gonzales. Samantala, sa iba pang balita, papalitan na bilang kalihim ng Presidential Communications Office o PCO si Secretary Cheloy Garafil. Ayon sa source ng DZRH 2x2, si Senior Undersecretary for Strategic Communications, Cesar Chavez, ang itinalagang bagong PCO Secretary. Pinagsabihan na rin na maghain ng courtesy resignation ang iba pang opisyal ng PCO. Ililipat naman si Garafil bilang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. Si Chavez na ang magiging pangatlong communications chief sa ilalim ng Marcos administration na unang ginampanan ni Attorney Trixie Cruz Angeles bago nagbitiw noong 2022. Ayon sa ilang source, nakatakdang manumpa si Chavez bilang PCO chief ngayong alas 2 ng hapon. Bumagal naman ang inflation rate para sa buwan ng Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang inflation rate noong Agosto sa 3.3%. Mas mababa yan ng 4.4% na naitala noong Hulyo. Ito ang pinakamababang datos ng inflation rate sa bansa sa loob ng 7 buwan dahil sa mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain at transportasyon. Pasok na rin ang inflation rate na ito sa pagitan ng 2 to 4% na target na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, kasabay naman ang patuloy na pagulan sa ilang lugar sa bansa, pinatututukan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng meteorology assessment.
Ayon kay PBBM, mahalagang maayos na pagtaya ng panahon upang maging gabay ng pamahalaan sa paghahanda maging sa pagtugon sa mga paparating na kalamidad. Narito ang buong detalye sa report ni Lef Narciso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng meteorology assessment sa harap ng inaasahang pagdating pa ng ilang bagyo bago matapos ang taon. Ayon sa Pangulo, importante ang pagtaya ng panahon dahil ito ang magsisilbing gabay sa magiging aksyon ng pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Sinabi ito ni Pangulong Marcos matapos banggitin ng Pag-asa na nasa 2 bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan, habang may 1 hanggang 2 bagyo rin na inaasahan sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Aminado si PBBM na concerns ito dahil habang tinutugunan pa ang epekto ng bagyong Enteng, ay kailangan ring paghandaan na ang mga kasunod pang sama ng panahon. Kaya naman ang mangyayarian niya ay magtutuloy-tuloy lang o lalawig pa ang ginagawa ng kaukulang mga ahensya. Let us not lose awareness of the next. We have to plan that we must assume that whatever we do now for the immediate needs of the people who are in the areas that have been hit hard. Isipin natin na may susunod pa. So, I think the procurement of Sir Birds, rinig mo, Sir Birds. Sir Birds. Non-food items, Sir Birds. binibigay natin. Ito, rinig mo? Ito yung mic ni Ropic ngayon. Tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One thing. At yan ay walang iba kundi ang Creamline Cool Smashers. Matapos nitong matalo ang Akari at makuha ang mailap na Reinforced Conference title. Muli na namang nadagdagan ang Premier Volleyball League title ng Creamline Cool Smashers matapos nitong makuha ang kampiyonato sa 2024 Reinforced Conference. Nasweep ng Creamline ng undefeated Akari Power Chargers sa pamumuno ng MVP of the conference at finals MVP na si Bernadette Pons with 19 points built on 14 attacks. It's the teamwork talaga. Sobrang team effort since the start of the conference. Sobrang tulong-tulong talaga kami every game, every point. Sobrang collective effort din talaga. Hindi rin nagpahuli sa scoring ang import na si Erica Staunton with 13 points and Michelle Gumaba with 10 points. Honestly, I think it was 100,000% a team effort. I couldn't have done it without my amazing teammates, so I feel very lucky that I was brought to a team like Creamline. But yeah, this experience has been unbelievable. I don't know if there's better volleyball fans out there in the world than in the Philippines. So I think I'm very lucky to have had this been my first contract. So I think I was a little spoiled in that sense. It's been above and beyond all expectations. It's been amazing. Naging consistent ang magandang laro ng Cool Smashers para makuha ang huge gap 25-15 wins sa first set, close 25-23 victory sa second, at ang winning set na 25-17. Siyempre, sobrang happy ako at nakuha namin yung championship ngayong conference. So, kahit na medyo mahirap talaga kasi nga may mga import. So, sobrang saya namin nakuha namin yung championship ngayon. Ito na ang ikasyam na titulo ng Creamline sa buong PVL history. Samantala, matapos ang pagkatalo, nakuha ng Akari ang silver medal finish, habang nasecure naman ang Signal HD Spiker ang bronze. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Maraming local government units sa Metro Manila at lalawigan nagkansela na ng klase. Cassandra Ong, posibleng dinidiktahan ng isang malaking tao kaya pabago-bago ang kanyang testimonya ayon sa isang kongresista. Sa MBC TV Sports, bagong residency rule sa student athletes, inanunsyo ng UAAP bago magsimula ang Season 87. Sa Showbiz Spotted, Iya Villania buntis sa kanilang ika-5 anak ni Drew Arellano. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Kasalukuyang nararanasan ngayon ng malakas na buhos na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bunsod niyan, kanselado pa rin ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang mga lugar sa Metro Manila at lalawigan. Epekto po yan ng trough ng Bagyong Enteng. Kabilang sa mga ito ang mga sumusunod na lugar: Marikina City, Parañaque, Lungsod ng Maynila, Las Piñas, Pasay City, Caloocan, Valenzuela City, Malabon, Muntinlupa, Taguig City, Pateros, Navotas, Mandaluyong City at San Juan City. Samantala, gayon din sa iba pang mga lalawigan, epekto ng tuloy-tuloy na pag-uulan dahil sa habagat. Rizal Province, Bataan, Cavite, Nasugbu at ilan pang mga lugar sa Batangas. Samantala, kasama rin sa mga nagsuspinde ang ilang lugar sa Bulacan at Central Luzon na ang ilan ay lubog pa rin sa baha. Samantala, wala ng mga wanted sa bansa ang makapagtatago sa abroad. Yan ang tiniyak ng isang senador kasunod ng pagkakahuli kay dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia na iligal na umalis ng bansa. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Hindi pang matagal ang makapagtatago sa batas ang sino man nakagawa ng pagkakasala. Ito ang napatunayan sa kaso ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na naaresto sa bansang Indonesia. Ayon kay Senador Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa kaso ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, matindi ang mensahe nito sa lahat na mga gustong tumakas sa batas dahil sila ay maaring makatakas ngunit hindi sila kailanman makapagtatago. Gaya ng nangyari kay dating Mayor Alice na nakalabas sila ng bansa ngunit naaresto din dahil sa pagpupursigi ng ating mga otoridad at tinulungan pa ng puwersa ng ibang bansa. Sabi ni Hontiveros, babala ito sa iba pang mga wanted na gustong takasan ng batas. Inamin ng senador na malaking tulong din ang madiin na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para kumilos ang mga law enforcement agencies at hingin ng tulong ng mga otoridad sa ibang mga bansa, partikular ng Indonesia kung saan naaresto si Mayor Guo. Dapat lang siyang iuwi dito sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso, partikular na ang kanyang pagpanggap na Pilipino at naging alkalde pa ng bayan ng Bamban-Tarlac. Sa araw na ito ay tuloy ang hearing ng Senate Subcommittee on Justice hinggil sa nangyaring pagtakas ng pamilya Guo at hiniling na makansila na ang kanilang pasaporte. Matapos maaresto sa Tangerang City sa Indonesia, si dating Mayor Alice ay pinoproseso na ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Bagamat may report na gusto ng Indonesia na may kapalit itong preso sa Pilipinas na umano'y sangkot sa operasyon ng illegal drugs sa kanilang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mistulang puppet lang umano ng malalaking tao si Cassandra Ong. Yan ang paniwala ng isang kongresista kung bakit pabago-bago ito ng sinasabi at iginikilos tuwing haharap sa komite. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rose Babiera. Malakas ang paniniwala ni Batangas 2nd District Representative Congresswoman Jervy Luistro na may malaking tao na nagdidikta at nagmamanipulate kay Cassandra Ong kaya pabago-bago ito ng testimonya sa Kongreso. Bukod sa testimonya, pabago-bago rin aniya ang attitude ni Ong. Sa simula ay takot na takot itong humarap sa komite at maya-maya, sa tinatawag ng kongresista na sudden shift, ay bigla na lang itong naging confident. Bagay na kahinahinala raw para kay Congresswoman Luistro. Nung naging active siya, doon ako lalo naging suspicious. Sabi ko, what's happening with this lady? Galing sa pagiging takot, ayaw magbigay ng kahit na anong information, and then in a split of the seconds, biglang nagsasalita. I think somebody's really dictating him. Somebody's giving him the green signal when to speak and when not to speak. Mahalaga ang testimonya ni Ong dahil siyang itinuturo ng lahat ng sangkot sa illegal na pogo na naglalakad umano ng lisensya ng Lucky South 99. Kaya kinoconsider siya na maging state witness ng komite para maisiwalat kung sino ang nasa likod ng operasyon ito.
Ngunit ayon sa kongresista, nadismaya ang mga miyembro ng komite sa paulit-ulit na pagsisinungaling ng dalaga sa kakatapos lang na hearing. Hindi raw nila ito nakikitaan ng kagustuhan na makipagtulungan sa Kongreso, kaya napipintong ibalik na naman ang usapin ng Women's Correctional Center. Bagay na kinatatakutan daw ni Ong, sabi ng kongresista, dahil ayon sa obserbasyon ni Kong Luistro, lagi raw may dahilan si Ong kapag nababanggit ito. Una, ang pagbawi niya sa waiver na dapat magbibigay pahintulot sa Kongreso na makita ang kanyang mga bank statements. At ikalawa ay ang pagbabanga ng blood sugar nito na nagdulot ng pagkaantala ng pagdinig. Inaasahan naman na bumuti na ang lagay ni Ong at maituloy na ang hearing sa susunod na linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, hindi naman pinayagan ng Quad Committee ang hiling na motion to quash ni Attorney Harry Roque tungkol sa kaugnayan umano nito sa illegal na pogo. Ito ay kasunod ng biglaang pagbabago ng isip ni Roque matapos mangako sa nakalipas na hearing na isusumite nito ang mga dokumentong hinihingi ng komite. Ang mga detalye sa report ni Milky Regunan. Ibinasura ng Quad Committee ang request ni Atty. Harry Roque na motion to quash documents tungkol sa pagkakasangkot umano nito sa illegal pogo. Pinasusumiti ng Quadcom kay Roque ang mga dokumento gaya ng business records, tax returns at statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Sa nakalipas na hearing, nangako si Roque na isusumiti daw ang mga dokumento pero nagbago ang kanyang pasya. Ayon kay Roque, irrelevant ang hinihingi ng mga dokumento sa isang legislative investigation bukod sa nalalabag umano ang kanyang privacy at ang kanyang pamilya. Si Cassandra Leong naman ay baka daw tuluyan ng mailipat sa Women's Correctional kung patuloy pa rin magsisinungaling sa hearing ng komite. Nang marinig ang banta na ito sa pamagitan ng manifestation ni Congressman Benny Abante, biglang sumama ang pakiramdam ni Ong at dinala kagabi sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nananatili namang mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Metro Manila, bunsod ng habagat na pinalakas yan ng Typhoon Yagi mula sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagyang masungit din na panahon ang nararanasan ngayon sa Palawan at Western Visayas dahil sa habagat, habang maaliwalas na panahon naman ang umiiral ngayon sa Mindanao. Samantala, batay pa sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng may mabuo pang low pressure area sa Eastern Luzon sa loob ng PAR, pero tinatayang agad din itong lalabas sa direksyong Hilagang Silangan. Posible ring magkaroon ng panibagong bagyo sa susunod na linggo mula sa isang LPA na magmumula naman sa Timog Silangan ng Guam. At simula mamayang gabi, mas makahihinga na tayo ng maluwag dahil mababawasan na ang mga pagulan sa Kalakhang Luzon, liban na lang sa minsang buhos ng ulan. Samantala, sumalpok naman ang isang SUV ang hilera ng concrete barrier sa kahabaan ng EDSA northbound kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon, ang inakala lang na ayaw lumabas na driver sa sasakyan ay inatake na pala sa puso. Ang mga kaganapang inabutan mismo ng DZRH News, ihahatid ni Val Gonzalez. Ang unang inaakalang ayaw lumabas sa loob ng SUV ay hindi na pala makakilos at maaaring inaatake na sa puso. Ito ang sitwasyong inabutan ng DZRH News sa kaban ng EDSA northbound sa tapat ng Camp Aguinaldo, Quezon City, pasado alas 9 ng umaga kanina. Inararo ng itim na Fortuner na ito ang hilera ng mga concrete at plastic barrier habang kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Ang sakay ay isang lalaking foreigner at walang kasama. Sa inisyal na pagtaya ng mga first responder mula sa MMDA, inaatake na sa puso ang lalaki. Siyam na concrete at plastic barrier kasama ng isang signage ang nasira matapos banggain ng nabanggit na sasakyan at dahil hindi na gumagalaw ang nagmamanayhong dayuhan, winasak na ng mga rescuer ang bintana sa likurang bahagi ng SUV. Inabot ng humigit kumulang sa 1 oras bago na ilabas ang biktima na agad dinala sa pinakamalapit na hospital.
nagdulot ng matinding traffic sa EDSA northbound ang aksidente na naisaayos lamang ng MMDA dakong alas 10 pasado na ng umaga. Inaalam pa sa ngayon kung nasa loob na ng EDSA busway ang SUV bago nito banggain ang hilera ng mga concrete barrier. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nauwi naman sa sakitan at tulakan ang pagsisilbi ng break open order sa isang multinational village sa Parañaque. Ang mga kaganapan ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan? Joel, 2 tauhan na nitong clubhouse ng Multinational Village Homeowners Association yung inaresto ng mga pulis sa gitna ng kaguluhan dito kanina sa Multinational Village sa lungsod ng Parañaque. Walang balak itong Homeowners Association na bakantehin ng clubhouse kahit nagbarikada na yung tinatayang nasa 100 mga pulis. Kanina nagkatulakan at nagkasakitan dito dahil nakikiusap yung mga homeowner official na papasukin sila sa clubhouse na kanilang tanggapan. Ayon dito kay Atty. Phil Ephraim Elgo, Legal Counsel ng asosasyon, illegal, walang batayan ng pagsisilbi ng break open order mula naman doon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Pinalagan din nila ang puwersahang pagpasok ng mga pulis sa kanilang clubhouse kung saan nasa 2 hanggang 3 pintuan umano yung sinira ng mga otoridad. Isinisigaw ng mga opisyal ng asosasyon at ilang concerned homeowners na susuportahan naman nila yung kahit sinong administrasyon sa multi, pero maliraw na ipilit na ibalik si Arnel Gacutan ang dating Pangulo ng Multinational Village. Idiniin nila na may desisyon na ang Court of Appeals na permanente ng diskwalipikado si Gacutan sa anumang elective o appointed position dahil sa paggawa umano ng sariling bylaws para makatagal sila noon sa panunungkulan. Ayon sa ilang homeowners, naglipana sa panahon ni Gacutan ng mga illegal na Pogo Hub at mga illegal Chinese migrant. Pakinggan natin yung bahagi lamang ng panayam natin kay Julio Templonuevo, yung Pangulo ngayon ng asosasyon. The development ng multinational is big town group, Bilasting Group. Sinulatan yung isang developer dito, yung Century Marina yata, asking for the right of repayment of 15,000 per square for a 7.1 hectare. This is 71,000 more or less square meter. So that's probably 1 billion. So supposed to be, it should be paid, half of it would be paid to us, to the MHCI. Baka yan na nagiging dahilan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. May darating na panibagong miyembro ng Casa Arellano. Ito ang nakumpirma kasunod ng anunsyong magkaka-baby number 5 na ang mag-asawang TV host na sina Iya at Drew. Ang kanilang pregnancy announcement habang umiindak sa kantang Mambo number 5, silipin sa Showbiz Report na ito. Soon to be mom of 5 na si Iya Villania. Ang paparating na panibagong little bundle of joy ng Arellano family inanunsyo ng TV host kasama ang mister na si Drew at kanilang 4 na anak sa pamamagitan ng isang cute IG reel. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody. Magkahalong gulat at komento ng pagbati naman ang bumuhos para sa kanilang growing family. Present dyan si Jericho Rosales na pa-OMG na lang. Biro naman ni Bianca Gonzalez, papasa na raw para sa isang basketball team ang supling ng mga ito. Hirit naman ang ilang netizens, wala na naman daw kasing biyahe si Drew dahil may bagyo nga naman. Last January, pinagdiwang ni Iya at Drew Arellano ang kanilang 10th wedding anniversary. Ang kanilang panganay na si Primo ay isinilang noong 2016. Matapos ang 2 taon, sumunod si Leon. 2020 naman, dumating ang kanilang baby girl na si Alana. At 2022, ipinanganak ni Iya ang bunsong si Astro. At sa aking pagbabalik kung si Iya, soon to be mom of 5, ang aktres namang si Christine Hermosa, officially a mom of 6 na. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB.
Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Matagumpay na diplomasya at mas pinaigting na seguridad ng Marcos administration, pinuri ng Prime Minister ng Poland. Sa MBC TV correspondents, 2 patay na dolphin na tagpuan sa baybayin ng Mariveles, Bataan. Sa Hoy, bawal yan. Paggamit ng gadget habang nagmamaneho, ipinagbabawal ng MMDA. Sa MBC TV Sports, bagong residency rule sa student athletes, inanunsyo ng UAAP bago magsimula ang season 87. At sa Showbiz Spotted, Christine Hermosa, isinilang na ang kanilang baby number 6 ni Oyo Soto. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Matagumpay na diplomasya ng Administrasyong Marcos at patuloy na pagsisikap nito sa pagpapaigting ang seguridad ng Pilipinas. Yan ang pinuri ng Prime Minister ng Poland kay PBBM sa pagbisita nito sa Malacanang kasabay ng ika-50 anibersaryo ng bilateral relation ng dalawang bansa. Nagbabalik si Rose Babiera. Pinuri ng Prime Minister ng Poland ang matagumpay na diplomasya na isinusulong ng Marcos administration at mga effort nito sa pagpapaigting ng seguridad ng bansa. Sa courtesy call ng Polish Prime Minister na si Radoslaw Sikorski kay Pangulong Marcos sa Malacanang, nagpasalamat ang Prime Minister sa oras ng Pangulo at ng delegasyon nito. Hangaan niya siya sa mga nailikhang defense cooperation ng Poland sa Pilipinas at ikinalulugod nito ang mga usapin na pinarayorisan nila ng Pangulo. Nagpasalamat naman si PBBM sa pagbisita ng Prime Minister sa kabila ng estado ngayon sa Europe, kaugnay ng mga geopolitical development sa rehiyon. Dagdag pa rito, sinabi ng Pangulo na malaking bagay ang suporta na ibinigay at ipinakita ng Poland sa Indo-Pacific, lalo na sa pagsusulong ng mga bansa rito na gawing mas bukas at malaya ang rehiyon. Ang pagbisita ni Sikorski ay tumapat sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng bilateral relation ng Pilipinas at Poland na formal na naitatag noong Setyembre 22, 1973. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dagdag na trabaho at kita naman sa mga magsasaka, mangingisda at sektor ng turismo sa pamamagitan ng farm tourism. Yan ang isinusulong ng Trabaho Party List upang mas paunlarin ang kabuhayan sa sektor ng agrikultura at turismo para sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Isusulong ng Trabaho Party List ang panukalang magpapalakas ng farm tourism upang makalika ng mas maraming trabaho at oportunidad sa pinalakas na sektor ng agrikultura at turismo. Ayon kay Attorney Filemon Rey El Javier, tagapagsalita ng grupo, malaki ang oportunidad ng bansa sa agrikultura na maaring iayon sa mabuting kultura ng Pilipino pagdating sa hospitality. Tinatayang humigit kumulang 47% ng kabuuang kalupaan ng bansa ay nakalaan para sa agrikultura at nasa 26% naman ang kabuuang empleyo sa bansa ay mula sa nasabing sektor. Giit ng Trabaho Party List, may oportunidad na pataasin ang demand ng mga agri-product at paramihin ng mga negosyong bubuksan kung gagawing tourist attraction ng mga sakahan. Dagdag ni Attorney Javier, ang pagpapalago ng farm tourism ay magbibigay ng karagdagang kita at trabaho sa mga magsasaka, mangingisda at iba pa sa nabanggit na sektor. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng insentibong pagandahin ng kanilang mga sakahan at pook upang maging kaakit-akit sa mga turista. Ayon sa Trabaho Party List, pagtutuunan nito sa Kongreso ang pagrepaso at pagpapalakas ng Farm Tourism Development Act of 2016, pati ang pagsasagawa ng mga naaangkop na training para sa mga manggagawa sa sektor, kabilang na ang product development, entrepreneurship, turismo at customer relations. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nauwi naman sa trahedya ang paliligo sa ilog ng isang grade 9 student sa Northern Samar kasama ang kanyang mga kaibigan matapos itong malunod. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nalunod sa ilog ang isang 9 na taong gulang at grade 9 student habang naliligo. Nangyari ang pagkalunod sa barangay o sa isang barangay sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar.
Sa ginawang investigasyon ng otoridad ng biktima kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagkayayaan na maligo sa nasabing ilog. Ang nasabing biktima ay biglang natangay ng malakas na agos ng tubig. Ligtas ang mga kaibigan nito at namatay naman ang nasabing biktima. Ilang araw matapos ang insidente ay natagpuan tong wala ng buhay sa mismong ilog. Rumisponde naman sa lugar ang rescue team at ang PNP at kinuha doon sa lugar ang bangkay ng nasabing biktima. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 patay na dolphin ang maghiwalay na natagpuan sa baybayin dagat ng Barangay Cabcabin at Matel Beach sa Barangay Maligaya, Maribeles, Bataan. Ayon dito kay Maribeles Municipal Administrator Tito Katipon, aabot umano sa 60 kilo ang isang dolphin na natagpuan patay sa Matel Beach, kung saan nakitaan nila ito ng mga sugat sa katawan at malalaking butas sa ulo at agad na ipinalibing sa Old Cemetery ng Maribeles sa tulong ng Municipal Agriculture at MDRRMO Maribeles. Sinabi pa ni Katipon sa media na makalipas ang 1 oras, isa pang dolphin ang iniulat ng pamunuan ng Barangay Cabcabin na natagpuan patay sa dalampasigan at agad din itong inilibing. Ang 2 dolphin o mammals na natagpuan sa dalampasigan ay tinangay ng malalaking alon sa kasagsagan ito ng Bagyong Enteng. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-aralan na ng Commission on Human Rights ang posibleng paglabag sa freedom and religion to the Kingdom of Jesus Christ ayon sa patuloy na operasyon ng Philippine National Police sa compound na naturang simbahan. Batay sa nilabas na pahayag ng CHR, napaulat na binabantayan din ng ahensya ang sitwasyon sa KOJC habang patuloy ang konfrontasyon ng magkabilang panig at patuloy na inuokupahan ng PNP ang iba't ibang bahagi ng compound. Ayon sa Commission, tinitingnan nila kung nalabag ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC na sumamba matapos ipagbawal ng PNP ang paggamit ng kanilang katedral at kinordon ang lugar, lalo na noong nakaraang anibersaryo ng kanilang simbahan. Kahit sa gitna ng sigalot, ibinunyag ng CHR na kinikilala pa rin nila ang International Humanitarian Law o IHL ang pangailangang protektahan ang mga lugar ng pagsamba ng isang relihiyon. Bukod dito, kailangan din nilang protektahan mula sa kaguluhan. Nilinaw din ng CHR ang freedom of movement ng mga residente at miyembro. Maaari lamang silang paghigpitan sa pagpasok sa simbahan para lamang protektahan ang kaayusan ng publiko at pambansang seguridad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lahat ng LGUs ng Pangasinan ay nagkansela na ng pasok o level ngayong araw dahil sa patuloy ng nararanasan ng pag-ulan-dala ng habagat. Sa bayan ng mga terem, maging pasok sa tanggapan ng pamahalaan ay kanselado na rin maliban na lamang sa mga opisinang kailangan ng kanilang mga serbisyo sa ganitong panahon. Samantala, may 6 na barangay sa bayan ng Kalasyaw ang binabantayan ng MDRRMO sa gilid ng Marusay River dahil sa posible na itong umapaw matapos lumampas na sa normal level at malapit nang maabot ang critical level. Sa bayan ng Bulinaw, nagpalabas na ng road advisory ang Bulinaw MDRRMO dahil sa umabot na sa 2 talampakan ng lalim ng tubig baha sa kalsada sa bahagi ng Sitio Alimbuyaw, Barangay 202. Hindi na ito madadaanan ng mga light vehicles as of 6:19 a.m. Kaya inabisyuhan na ang mga motorista to take alternate route via Barangay Kabuyaw. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristarquet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang paggamit ng gadget gaya ng cellphone habang nagmamaneho ay banta sa kaligtasan ng driver, ng mga sakay nito at ng mga motoristang kasabay nito sa daan. Ang pagmamaneho kasi nangangailangan ng buo at sapat na atensyon, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ano nga ba ang batas na nilalabag ng mga pasaway na driver na gumagamit ng gadgets habang nagmamaneho? Pakinggan natin ang report ni Rose Babiera. Bagamat kaagapay na ng mga driver ang kanilang mga cellphone sa pagbiyahe bilang navigational device, mahigpit pa ring pinaalalahanan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang paggamit ng kahit anong mobile device o electronic gadget ay ipinagbabawal ng batas. Nakasaad ito sa Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act na nag-a-apply sa lahat ng uri ng sasakyan, pampubliko o pribado man, kapag umaandar at maski kung nakatigil ang sasakyan
sasakyan sa traffic light o intersection. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang mga sumusunod: ang pagtawag at pagsagot ng tawag, pakikipag-text, paglalaro ng mobile games, pagbabasa ng electronic books, panunood ng pelikula o anumang mobile video content, at pagbabrowse ng mga online platform gamit ang internet. Pinahihintulutan lamang ang pagtawag o pagsagot sa tawag kung may emergency, habang may angkop na pwesto at distansya naman ng pagkabit ng mga navigational device. Ang sinumang mahuhuling lalabag sa batas na ito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 pesos para sa first offense, 10,000 pesos naman ang multa sa second offense, at 15,000 at suspension ng driver's license naman ang ipapataw na multa sa salarin sa third offense. Sa mga sumusunod pang offense, tuluyan ang tatanggalan ng lisensya ang driver at pagmumultahin ng 20,000 pesos. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Bagong season, bagong rule. Yan ang inanunsyo ng UAAP bago ang pagsisimula ng 87th season nito. Mas magiging mahigpit ang asosasyon sa mga student-athlete na nagnanais lumipat para maglaro sa ibang universidad. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Matchpoint Pili Borja. Ipatutupad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang bagong patakaran pagdating sa mga student-athlete na nagnanais lumipat ng universidad. Sa media press con para sa paparating na Season 87, formal na inanunsyo ni UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag ang desisyon ng Board of Managing Directors na bawasan ng 2 taon ang playing years ng mga estudyanteng lilipat sa ibang universidad. Nadagdagan ito kumpara sa 1 taong nakasaad sa dating rule. Halimbawa, kung ang isang rookie ay napagdesisyon ng lumipat ng ibang universidad, 2 taon na lamang ito maaaring maglaro sa kanyang bagong team. Magugunitang bago ito, ilan sa mga maiingay na transfer sa UAAP ay ang paglipat ni dating Ateneo de Manila player Mason Amos, National University's Kian Baclaan, at University of the Philippines Luis Pablo sa De La Salle University. Nakatakdang magsimula sa Sabado, September 7 ang Season 87 ng UAAP sa Smart Araneta Coliseum kung saan season host ang UP. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuhos ang pagbati para sa panibagong blessing na dumating sa buhay ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Soto. Ang aktres kasi officially a mom of 6 na. Ang pasilip kay baby Isaiah Timothy. Tutukan sa Showbiz Report na ito. Isinilang na ni Christine Hermosa ang kanilang baby number 6 ni Oyo Boy Soto. Sa Instagram, all smiles ang magkakapatid na sina Kiel, Andrea, Caleb, Marvin at Isaac kasama ang bunso ng kanilang pamilya. Batay sa post ng aktor, ipinanganak si baby Isaiah Timothy last September 3. Aniya, testimony of God's faithfulness ang pagdating ng kanilang bagong supling. Happy grandma naman ang veteran actress na si Dina Bonnevie na lola na raw for the 9th time. Thankful din ito sa ligtas na panganganak ng kanyang daughter-in-law. Habang ang kapatid naman ni Christina si Kath Hermosa, flinex ang kanyang sister na pagkaganda-ganda pa rin kahit bagong panganak lang. Biro niya, ito na raw ang pinakahulas version ng kapatid. Sabay hirit ng, paano ito Lord? Kung matatandaan, last February, inanunsyo ni Christine ang kanyang muling pagbubuntis kung saan aminado ang aktres na akala niya ay last na ang bunsong si Isaac. January 2011 ang ikasal sa Talisay, Batangas, sina Christine at Oyo Soto. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.